Ngayon puputulin lang natin siya dito ng medyo maganda-ganda. Yan. Kailangan nyo lang ng matibay na pamputol. Yun, okay. Okay. Ito wala. Dahil wala tayong may tiban, dito na lang epoxy. Yung parang epoxy 5 po ito. Ito na yung part 2 ng ating video. Doon sa nauna kong video, kung napanood nyo po, yun po ay hindi natin na-diagnose ng maayos. Kumbaga, hindi natin na pinpoint or naumpisahan ng tama. Kaya kailangan ho natin yung basic na troubleshooting mula sa maliit hanggang pataas. Sa video ito ay ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito i-diagnose yung pinaka-problema nito. Nakauna po yan, yung puti, standby. Tapos, ang unang ginagawa ko po dyan, ito yung kanyang backlight. Ito po, yung wire na yan, sa 2, 3, 4. Titinan natin dyan kung mayroong supply na lalabas pagka ipinower natin yung power switch. Ito ko ng 250. Tapos, ito yung kanyang switch. Ito-turn on na. Opo, tingnan natin kung may lalabas dyan na supply. On. Ayun, meron siyang lumabas na supply. Mababa lang siya, no? 250, siguro mga 40. Hindi ho siya mabot ng 50. Ano, baba natin ng 50. Tapos, tinanong ulit natin. Ang puti po nito ay standby. Kailangan nyo hong i-on pa ito. Power on ko na po. On. Ayan, mababa siya, no? 50, nasa 30 volts lang. 30 volts dito kaya sa kabila. Kasi dalawa po ito. Ito yung isa. I-power off na natin. Ayan. Tapos, on yung switch doon. Standby. Tapos, i-on natin dito. On. 30 talaga. 30 volts. Yung IC na to, yung lead driver, may protection po yan. Na hindi siya magpapunction kung may problema yung line ng LED. May problema tayo sa backlight. Yun ang ating susunod na bubuksan. Wala ho kasi tayong pang test sa backlight. Kung meron lang, mas mabilis yun. Pero wala ho, kaya bubuksan ho natin to. Tatanggalin natin yung panel, tapos isi-check natin yung backlight niya. Dito po ay iti-tape po natin to para hindi siya galaw ng galaw. Kailangan na secure po natin to. Yan. Iangat na ho natin to. Pag angat po ay hanap tayo ng magandang spot. Huwag nyo hawakan dito sa may kanto. Dito lang sa gilid. Ayan. Sa gilid lang dito. Pag ganun. Ingatan nyo yung kantuhan. Yung pinaka-corner. Kasi yan yung pinaka-weak point nya eh. Ayan. Dito, hawak sa gilid. Yung. Tapos dito. Ayan. Tapos angat. Ayan guys. Ito siya. Isang plane at isa yung may parang reflector. Ito. Saka ito. Ayan. Tandaan nyo po ang pagkakabit niyan. Ito po yung nasa ibabaw. Okay. Tingnan natin sa tester kung kaya niya pailawin. Set natin yung meter natin sa times 1. Hindi niya kayang pailawin. Kuha ko tayo ng battery na 9 volts. Yun nga, hindi natin mapailaw sa tester dahil siguro ang LED na to ay 6 volts. Commonly ho kasi ginagamit ay 6 volts at saka 3 volts. Ngayon, sa 9 volts battery, umpisahan natin to dito sa part to. Positive pa ito. Yun, okay. Okay. Ito wala. Ayaw talaga to. So, itong problema natin. Markahan ko na para hindi tayo malito. Testin natin para sure ball, no? Oh, wala talaga. Tapos dito sa kabila, ganun din ang gagawin natin. Ito guys, ayaw din. Sira din to. So, ayun. Dalawang side ang ating problema. Ito at saka ito. Ngayon, ito ay papalitan ho natin yan. Ito po yung dalawang klaseng LED na sinasabi ko. Ang isa po ay kayang pailawin ng tester natin sa pamamagitan ng times 1. Ito po yun, yung 3 volts. Ayan. Kaya niyang pailawin. Itong isa ay hindi ho. 6 volts ho ito. Ayan, wala. Ayaw. Baliktarin natin. Wala. Ayaw. Pero, pag ginamitan natin itong battery na 9 volts, yung 9 volts battery po ay sundutin nyo lang pag sinuplayan nyo. Huwag yung ibabad. Yan.
Sa bagay, itong aking battery ay hindi naman abot ng 9 volts yan. Kasi drain na po yan. Depleted na po siya. 7 volts na lang siya. Kung mayroon ho kayong stabilizer, yung variable na supply, mas maganda. Yun, so ito yung ating gagamitin. 6 volts. Ang pinakamadali nito guys ay ilalapag lang natin ito dito. Tapos magwa-wiring lang tayo dito. Pang mabilisang trabaho lang po ito. Pakita ko po sa inyo. Ito po ay isang mahaba po ito, kagaya rin ito. Ang ginawa ko, pinutol-putol ko lang. Ngayon puputulin lang natin siya dito ng medyo maganda-ganda. Ayan. Kailangan nyo lang ng matibay na pamputol. Tapos dito. Ayan. Ganun lang po. Itong kabila ganun din. Iiksian lang natin. Ayan. Tapos dito. May nabibili naman yung putol-putol din eh. Ganito rin yun. Tayo ay remedy lang dito. Pinapakita ko lang po sa inyo yung ganitong pag-aayas para at least makakuha po kayo ng idea. Ayun na nga po, naputol na. Ang next na gagawin natin, ito ay ating tatanggalin. Kailangan ng panghinang niya po rito ay malakas yung wattage. Mataas pala. Kasi kung hindi siya makakalusaw. Ayan. I-ano ko pa ito. Ipa-flat ko pa. Para paglapat nitong plate ay maganda. Gamitan natin ng good fit. Yun. Yun. Ayos. Ayan. Ayos na ayos. Tapos saka natin linisin yan. Ang panglinis ko po rito ay lacquer thinner. Ayan guys. Lacquer thinner lang yan. I-double check natin yung facing yan, yung polarity. Ito yung positive. Ito naman yung negative dito. Ito yung positive, ito yung negative. Yun. Okay. Tama, dito nga siya. Markingan natin to yung pinaka-center. Yan. Ito yung center. Yan. Dito tayo magkakaskas. Isa rito. Tapos isa dito sa positive. Dito. Positive ito. Ito. Alalay lang ang pagkaskas dito kasi baka madumiretso sa ilalim, magkaroon ng short. May mga hinangan lang ho tayo, okay na yun. Kayo na bahala kung paanong diskarte ang gagawin po ninyo. Pwede na yan. Tapos dito sa kabila. Ito po ay diskarte lang ano. Pwede na nyo naman hong palitan ito ng LED individually. Hot air lang kailangan dyan. Pero ito ho, ang sa akin ay shortcut na. Dahil wala tayong mighty band, dito na lang epoxy. Yung parang epoxy 5 po ito. Haluin lang natin to. Yung mighty band kasi okay din yun. Ito okay din to. Mas matibay ito kumpara sa mighty band. Kahit kunting dikit lang okay na. Kayo na po ang bahala. Tapos hahatian ko na rin yung kabila ito. Para hindi na ako maghalo. At least dalawa na sila. Gitna ito. Yun. Ganyan siya. Nakalimutan ko guys. Sorry. Kailangan mo pala yan ay mayroong tape. Sablay na naman. Para hindi mag-ground. Yan. Tapos yung kabila, ganun din. Yan. Importante po ay wala siyang ground. Mamaya i-double check ko natin yan. Lilinisin lang ko natin to. Ito yung positive, ito yung negative. Yun. Dito sa kabila. Yun. Tapos i-test natin kung mayroong ano dito, ground. So, wala naman oh. Dito. Wala naman. So, okay lang yan. Okay. Tapos itong ano po, kabila. Ayan siya. Test na rin natin. Yung positive, yung negative. Yun. Okay. Yung isa. Okay. Tignan natin kung may ground. Wala naman. Dito wala rin. Dito wala rin. Okay. Very good. Ngayon, itetest natin ito na wala yung panel. Tingnan natin kung gagana. Ipapower on ko lang. On. Yun. Nagulat ako. Yun guys, oh. Okay naman so far yung kanyang ilaw. At dito sa kabila.
Yes, di ba? Gumana siya. Ngayon mamaya, i-check natin kung ano yung supply niyan. Yung sa backlight niya, para mayroon ako kayong idea. Pero bago yan, babad lang muna natin ng konti. Para may picture na walang problema. Ito guys, dito ko na lang sinukatan. Unang bukas niya, 60 volts, 61. Ngayon, tumaas siya, 70. Naging 70. Unang on po, pakita ko po sa inyo ulit, ano. Kasi kanina tumaas, naging 70 volts na ngayon. Ayan. Actually guys, itong TV na to, nakaset siguro sa maximum na, ano, na brightness. Kaya yung TV nyo, huwag nyo isiset yung brightness ng sagad. Nako, delikado po. Masisiraan kayo ng backlight. Kasi itong backlight po ay umiinit po yan. Ito. LED, umiinit po yan. So, yung power on natin. Ayan. Unang pumasok na supply, 61.7 volts. Ganon din po yan doon sa kabila. 61, check natin para may idea kayo. Ayan guys, 61.9. Tapos maya maya po yan, aangat siya ng 70. Ayan na. Ayan, tumiwanag na siya. 70.4 volts. Tapos sa stage po na yan, ma-feel mo pag pinapa mo to, medyo may sinat. Kaya siguro napundi dahil sa mataas yung backlight settings ito. Tingnan ho natin mamaya kung ma-access natin yung backlight settings ito. Wala ko kasi tayong remote. Pero advice ko po sa inyo, huwag nyo pong isasagad yung backlight ng TV ng settings. Yung pinaka brightness or kung may backlight man na adjustment, huwag nyo pong isagad yan. Kapit na natin yung paddle at na-test ko naman siya ng matagal. So far, okay naman. Ito okay na rin. Solid. Solid din. Kung pagkabit mo nito, ingatan nyo lang yung kantuhan. Madaling mabasag. At make sure nyo po na ito ay nakalapat talaga. Walang nakaumbok. So far so good. Tinitingnan ko kasi kung may stress dito, mag-iba yung kulay niya. Okay naman. Ayan na guys, nakakabit na yung ating, ito yung T-con board na tinatawag. Tapos yung wire niya, iti-test na natin. On. Ayun, ayos. Ayan guys. So far so good. TCL. Ayan, nagbukas na siya. Guys, kung ito pong video na to ay nagustuhan niyo po, huwag niyo pong kalimutang i-like, share at subscribe. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, ay salamat po sa inyong pagbisita. Paki-like, share at subscribe na lang po ang ating mga videos. Tapos paki-click po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ating gagawin. Ayan na guys, okay naman siya. Patayin ko lang yung ilaw ko. Ayan. At kung mapapansin nyo, yung pinaka-backlight niya, kitang-kita. Sobrang liwanag yan, kaya sasabihan ko yung may-ari na ano, i-adjust dapat, babawasan. Kasi kung mataas yung backlight, masisira talaga yan. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.